Good evening po muli sa inyong lahat. Sana'y lahat kayo ay nagdiwang ng may pusong pasasalamat sa kapanganakan ng ating Diyos at tagapagligtas. Naway napuno ng kagalakan ni Kristo ang inyong mga puso at tahanan. At naway ang tunay na kahulugan ng Pasko ay nagbigay sa inyong lahat ng inspirasyon sa pasasalamat, sa pagmamahal at pagsamba sa ating Panginoon. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago rito, ako po si Silver. Ang ating episode sa araw na ito ay pre-recorded po dahil sa araw na ito malamang nandito na po ako sa South Korea. Bukas, pabalik na po ako muli sa Japan. Kakaiba po ang pagdiriwang ng Pasko sa iba't ibang kultura sa mga iba't ibang bansa. Pero wala pa rin tatalo sa Pilipinong nagdiriwang, lalo na ang tunay na nakakaalam ng kahulugan kung bakit nating ipinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Diyos at tagapagligtas. 3 tulog na lang po. Bagong taon na. Sana kayong lahat na nakikinig at nanonood ay salubungin ng masaganang bagong taon. Let's all pray to the Lord and feel His presence as we pray together for the revelation of the meaning of His words and for our understanding upang tayo ay magkaroon ng ganap na pangunawa sa mensahe mula sa Kanyang banal na salita para sa ikabubuti nating lahat. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa ganitong pagkakataon na kami muling bumaling sa inyong mga salita. Thank you for allowing us to listen to your words and for opening our minds and hearts. Help us to understand and allow us to live a life according to your will and purpose. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Parang kailan lang nung kausapin ako ni Pastor Jeffrey Jose ng Cool FM kung interesado akong mag-share sa kanyang radio ministry. Pinakita sa akin ng Panginoon na maaari akong magamit sa pamamagitan ng pagbabasa ng Proverbs sa umpisa. At nang matapos ang 31 episodes, na-lead naman po ako na mag-share ng devotional upang magbigay inspirasyon, kaalaman at salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating weekly program. Hindi ko alam kung marami ang nanonood o nakikinig, pero ang purpose ay hindi upang sumikat, kundi upang tuparin ang pinagagawa sa akin upang ibahagi ang salita niya, ang salita ng Diyos. Sa Isaiah 55 verse 10 to 11 nakasulat, As the rain and the snow come down from earth and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang ninanais niya at isasagawa ang kanyang layunin. Kaya sumunod po ako sa ating Diyos. Nag-umpisa ako ng Enero 2023 at matatapos na ang isang taon. Sabi sa unang sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto sa chapter 9 verse 26, So I run with purpose in every step. Basahin natin sa Tagalog ang buong context sa verses 24 to 26. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang ating pagtakbo. Ang buhay po ng mga mananampalataya ay hindi lamang isang takbuhan that we must run well. Isa rin itong karera na dapat nating tapusin. Hindi sulit kung
Pamumunuan natin ang grupo sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay babalik tayo sa huli. Sumulat po si Apostle Paul, hindi mo ba nalalaman na sa isang takbuhan, ang lahat ay tumatakbo. Ngunit isang tao lamang ang makakakuha ng gantimpala. Kaya tumakbo tayo para manalo. Kaya tumatakbo ako ng may layunin sa bawat takbang. Bagamat sinabi doon na tumakbo tayo para manalo, hindi tayo dapat makipagkumpetensya sa isa't isa. Binibigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng sarili nating landas. Isang landas na dapat sundin. Tumatakbo tayo para sa kapakanan ng pagbibigay ng ating makakaya sa Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang makakaya para sa atin. Sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 3:13-14, "Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold on it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Dito binibigyan tayo ni Apostle Paul ng imahe or image ng isang runner. Marahil sa huling lap ng karera. With the goal in sight, and in every muscle straining, the athlete is determined na tumawid sa finish line. Nakakalungkot ang sunod-sunod na kwento sa Biblia about people who had enormous potential, who started well, but ended miserably. Huwag mong hayaang mangyari yun sa'yo. Kung kailangan mong itama ang iyong landas o direksyon, gawin na ito ngayon. Magsisimula na tayo ng bagong taon na may mga bagong opportunities. Let's seize them. Sumunod tayo ng buong puso sa mga utos ng Panginoon na ating Diyos. Lagi pong mas maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Tara, let's end this with another prayer. Heavenly Father, as we run this race of life, we come before you with hearts filled with gratitude for the strength and endurance you provide. Ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin na may layunin ang aming pagtakbo at ang aming mga pagsisikap ay may purpose. Lord, grant us the clarity of vision. Empower us with discipline. Ingatan mo kami mula sa tukso na maging kampante or to run the race half-heartedly. Sa halip, ignite us, Lord. Ignite us with passion for your purposes and a fervent desire to fulfill the calling na ibinigay mo sa aming mga buhay. Sa mga sandali ng pagod o kapag nahaharap sa mga balakid o mga pagsubok, Lord, be our strength. Naway humugot kami sa imbakan ng iyong biyaya to persevere through challenges, knowing that in our weakness, your strength is made perfect. As we run the race with purpose and determination, let our lives reflect your love and grace. May our journey be a testimony to your faithfulness, and may others be drawn to you through the witness of our endurance, perseverance, and unwavering trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa po ako na ang devotional na ito ay magbibigay sa inyo ng encouragement at inspiration. Happy New Year po! Ito po ang ating huling episode sa taong ito. Sana'y magkita-kita po muli tayo next year. Abangan po ang mga susunod pa na bago nating mga devotional. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako o kaya si Pastor Jeffrey Jose. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts po ng Cool FM. At muli po, ang aking hinihiling na pamasko o pang New Year, sana'y mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel
ang silver lining. Ngayong bagong taon, naway mapuno ng kagalakan ni Kristo ang inyong mga puso at tahanan, at ang bagong taon ay mapuno ng marami pang blessings para sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next year. Bye! Happy New Year and God bless you all!